Purihin po ang Panginoon sa buhay nating lahat, mga kababayan ko, dahil nag-iisa pa lang po ang aking YouTube subscribers, kaya i-address ko po ito sa lahat ng ating mga kababayan at sa 3,500 plus ko po na subscribers sa Really Mix Stories na hindi ko na po mabuksan. Bagamat malungkot, pero kailangan pong lumaban at nais ko po talaga na maipahayag ang salita ng Diyos dito po sa ating YouTube channel. Kaya dito po sa aking bagong channel, sa Really Mix New Channel, ay nais ko pong simulan uli yung aking pagbabasa ng salita ng Diyos, mga kaibigan, kasi ayoko pong ihinto ito. Hindi ko rin pwedeng idugtong dito yung malapit na sa New Testament na ating pagbabasa dati, kasi hindi niyo po ito masusundan. Kaya magsisimula po ako muli dito sa Genesis at uulitin ko po uli ang pagbabasa ng salita ng ating Panginoon, kasi ito lang po ang nagbibigay sa akin ng kagalakan, ang maibahagi po sa mga tao ang salita ng Diyos. Kaya salamat po sa buhay ng aking kaibigan, ang ating Ate Pasio, Aurea Pasio, na siyang kauna-unahang nag-subscribe ng aking bagong YouTube channel. At mga kababayan ko, mga kapatid ko kay Kristo, mga kapamilya, nais ko pong ibahagi sa inyo ang kwento ng Henesis. Kaya ngayong umaga po ay sisimulan ko na naman po ang pagbabahagi ng kwento ng laman ng Biblia patungkol po sa salita ng ating Diyos. Ang paglikha, Genesis chapter 1. Nang pasimula, nilikha ng Diyos ang langit at lupa. Ang mundo noon ay wala pang anyo at wala pang laman. Ang tubig na bumabalot sa mundo ay balot ng kadiliman, at ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ibabaw ng tubig. Sinabi ng Diyos, magkaroon ng liwanag, at nagkaroon nga ng liwanag. Nasiyahan ang Diyos sa liwanag na nakita niya. Pagkatapos, inihiwalay niya ang liwanag sa kadiliman. Tinawag niyang araw ang liwanag at gabi naman ang kadiliman. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga, iyon ang unang araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon ng pagitan na maghihiwalay sa tubig sa dalawang bahagi, at nagkaroon nga ng pagitan na naghihiwalay sa tubig sa itaas at sa tubig sa ibaba. Ang pagitang ito'y tinawag ng Diyos na kalawakan. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga, iyon ang ikalawang araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magsama sa isang lugar ang tubig sa mundo para lumitaw ang tuyong bahagi, at iyon nga ang nangyari. Tinawag niyang lupa ang tuyong lugar, at dagat naman ang nagsamang tubig. Nasiyahan ang Diyos sa nakita niya. Verse 11. Pagkatapos sinabi ng Diyos, magsitubo sa lupa ang lahat ng uri ng halaman, ang mga tanim na nagbubunga ng butil at ang mga punong kahoy na namumunga ayon sa kani-kanilang uri. At iyon nga ang nangyari, tumubo sa lupa ang lahat ng uri ng halaman, ang mga tanim na nagbubunga ng butil at ang mga punong kahoy na namumunga ayon sa kani-kanilang uri. Nasiyahan ang Diyos sa nakita niya. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga, iyon ang ikatlong araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon ng mga ilaw sa kalangitan para ihiwalay ang araw sa gabi at magsilbing palatandaan ang pagsisimula ng mga panahon, araw at taon. Magningning ang mga ito sa kalangitan para magbigay liwanag sa mundo, at iyon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang dalawang malaking ilaw. Ang pinakamalaki ay magliliwanag kung araw, at ang mas malaki ay magliliwanag kung gabi. Nilikha rin niya ang mga bituin. Inilagay ng Diyos ang mga ito sa kalangitan para magbigay liwanag sa mundo kung araw at gabi, at para ihiwalay ang liwanag sa dilim, at nasiyahan ang Diyos sa nakita niya.
Lumipas ang gabi at dumating ang umaga, iyon ang ika-4 na araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon ng iba't ibang hayop sa tubig at magsilipad ang iba't ibang hayop sa himpapawid. Kaya nilikha ng Diyos ang malalaking hayop sa dagat at ang lahat ng uri ng hayop na nakatira sa tubig at ang lahat ng uri ng hayop na lumilipad. Nasiyahan ang Diyos sa nakita niya at binasbasan niya ang mga ito. Sinabi niya, magpakarami kayo, kayong mga hayop sa tubig at mga hayop na lumilipad. Lumipas ang gabi at dumating ang umaga, iyon ang ika-5 araw. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, magkaroon ng ibang uri ng hayop sa lupa, mga hayop na maamo at mailap, malalaki at maliliit, at iyon nga ang nangyari. Nilikha ng Diyos ang lahat ng ito at nasiyahan siya. Nakita niya. Pagkatapos, sinabi ng Diyos, likhain natin ang tao ayon sa ating wangis. Sila ang mamamahala sa lahat ng uri ng hayop, mga lumalangoy, lumilipad, lumalakad at gumagapang. Kaya nilikha ng Diyos ang tao, lalaki at babae. Chapter 2. Natapos likhain ng Diyos ang kalangitan, ang mundo at ang lahat ng naroon. Natapos niya ito sa loob ng 6 na araw at nagpahinga siya sa ika-7 araw. Binasbasan niya ang ika-7 araw at itinuring na di pangkaraniwang araw. Dahil sa araw na ito, nagpahinga siya nang matapos niyang likhain ang lahat. Ito ang salaysay tungkol sa paglikha ng Diyos sa kalangitan at sa mundo. Si Adan at si Eva. Nang likhain ng Panginoong Diyos ang mundo at ang kalangitan, wala pang tanim sa mundo at wala pang binhi ng anumang halaman ang nabubuhay dahil hindi pa siya nagpapaulan at wala pang utos na mag-aalaga ng lupa. Pero kahit wala pang ulan, ang mga bukal sa mundo ang siyang bumaba sa lupa. Nilikha ng Panginoong Diyos ang tao mula sa lupa. Hiningahan niya sa ilong ang tao ng hiningang nagbibigay buhay. Kaya ang tao ay naging buhay na nilalang. Pagkatapos, nilikha rin ng Panginoong Diyos ang isang halamanan sa Eden, sa bandang silangan, at doon niya pinatira ang tao na nilikha niya at pinatubo ng Panginoong Diyos ang lahat ng uri ng puno na magagandang tignan at may masasarap na bunga. Sa gitna ng halamanan ay may puno na nagbibigay ng buhay at may puno rin doon na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama. Sa Eden ay may ilog na dumadaloy na siyang nagbibigay ng tubig sa halamanan. Nagsanga-sanga ito sa 4 na ilog. Ang pangalan ng unang ilog ay Pishon. Dumadaloy ito sa buong lupain ng Havilah kung saan mayroong ginto. Sa lugar na iyon, makikita ang purong ginto, ang mamahaling pabango ng bdellium at ang mamahaling bato ng onyx. Ang pangalan ng ikalawang ilog ay Gihon. Dumadaloy ito sa buong lupain ng Kus. Ang pangalan ng ikatlong ilog ay Tigris. Dumadaloy ito sa silangan ng Assyria. At ang ika-4 na ilog ay ang Euphrates. Pinatira ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden ang taong nilikha niya para mag-alaga nito, at sinabi niya sa tao, makakakain ka ng kahit anong bunga ng punong kahoy sa halamanan, maliban lang sa bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng kaalaman kung ano ang mabuti at masama, sapagkat sa oras na kainin mo ito, tiyak na mamamatay ka. Pagkatapos, sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuting mabuhay ang tao ng nag-iisa lang, kaya igagawa ko siya ng kasama na tutulong sa kanya at nararapat sa kanya. Nilikha ng Panginoong Diyos mula sa lupa ang lahat ng uri ng hayop na nakatira sa lupa, pati ang lahat ng uri ng hayop na lumilipad. Pagkatapos, dinala niya ang mga ito sa tao para tignan kung ano ang ipapangalan niya sa kanila at kung ano ang itatawag ng tao sa kanila. Iyon ang magiging pangalan nila, kaya pinangalanan ng tao ang mga hayop na nakatira sa lupa, pati ang mga hayop na lumilipad. Pero para kay Adan, wala kahit isa sa kanila ang nararapat na maging kasama niya
na makatutulong sa kanya. Kaya pinatulog ng Panginoong Diyos ang tao ng mahimbing, at habang natutulog siya, kinuha ng Panginoong Diyos ang isa sa mga tadyang ng lalaki at pinaghilom agad ang pinagkuhanan nito. Ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos na lalaki ay nilikha niyang babae at dinala sa lalaki. Sinabi ng lalaki, narito na ang isang tulad ko, buto na kinuha sa aking mga buto at laman na kinuha sa aking laman. Tawagin siyang babae dahil kinuha siya mula sa lalaki. Iyan ang dahilan na iiwan ng lalaki ang kanyang ama't ina at makikipag-isa sa kanyang asawa at silang dalawa ay magiging isa. Ng panahong iyon, kahit hubot-hubad ang silang dalawa, hindi sila nahihiya. Ang pagkakasala, chapter 3. Sa lahat ng hayop na nilikha ng Panginoong Diyos, ang ahas ang pinakatuso. Minsan, tinanong ng ahas ang babae, totoo bang pinagbabawalan kayo ng Diyos na kumain ng bunga ng alinmang puno sa halamanan? Sumagot ang babae, makakain namin ang kahit anong bunga ng puno rito sa halamanan, maliban lang sa bunga ng puno na nasa gitna ng halamanan. Sapagkat sinabi ng Diyos na hindi kami dapat kumain o humipo man lang ng bunga ng punong iyon. Kapag ginawa namin iyon, mamamatay kami. Pero sinabi ng ahas, hindi totoong mamamatay kayo. Sinabi iyan ng Diyos dahil alam niya na kapag kumain kayo ng bungang iyon, mabubuksan ang mga isip ninyo at magiging katulad niya kayo na nakaalam kung ano ang mabuti at masama. Nang pinagmasdan ng babae ang puno, napakaganda nitong tignan at ang bunga ay parang masarap kainin. At dahil sa pagnanais niyang maging marunong, pumitas siya ng bunga at kumain ito. Binigyan din niya ang kanyang asawa na kasama niya at kinain din ito. Pagkatapos nilang kumain, nalaman nilang kung ano ang mabuti at ang masama at napansin nila na hubad pala sila, kaya pinagtagni-tagni nila ang mga dahon ng puno ng igos para ipantakip sa kanilang katawan. Pagdating ng hapon, narinig nila na lumalakad ang Panginoong Diyos sa halamanan. Kaya nagtago sila sa mga puno doon, pero tinawag ng Panginoong Diyos ang lalaki, nasaan ka? Sumagot ang lalaki, narinig ko po kayo sa halamanan, kaya nagtago ako na. Tatakot po ako dahil hubad ako. Nagtanong ang Panginoong Diyos, sino ang nagsabi sa iyo na hubad ka? Kumain ka ba ng bunga ng punong kahoy na sinabi ko sa iyo na huwag ninyong kakainin? Sumagot ang lalaki, ang babae po kasi na ibinigay niyo sa akin ay binigyan ako ng bunga ng punong kahoy na iyon at kinain ko. Tinanong ng Panginoong Diyos ang babae, bakit mo ginawa iyon? Sumagot ang babae, nilinlang po kasi ako ng ahas, kaya kumain po ako. Pinarusahan sila ng Diyos, kaya sinabi ng Panginoong Diyos sa ahas, dahil sa ginawa mong ito, parurusahan kita sa lahat ng hayop. Ikaw lang ang makakaranas ng sumpang ito, sa buong buhay mo'y gagapang ka sa pamagitan ng iyong tiyan at ang bibig mo ay palaging makakakain ng alikabok. Ikaw at ang babae ay mag-aaway, ang lahi mo at ang lahi niya ay mag-aaway din. Dudurugin niya ang ulo mo at tutuklawin mo ang sako niya. Sinabi rin niya sa babae, dahil sa ginawa mo, dadagdagan ko ang paghihirap sa pagbubuntis at mararamdaman mo ang sobrang sakit sa iyong panganganak. Pero sa kabila niyan, hahangarin mo pa rin ang iyong asawa at maghahari sa iyo. Sinabi rin niya sa lalaki, dahil naniwala ka sa asawa mo at kumain ng bunga ng punong kahoy na ipinagbabawal ko sa inyo, susumpain ko ang lupa, kaya sa buong buhay mo ay magpapakahirap ka ng husto para makakain. Tutubo sa lupa ang mga damo at halamang may tinik at kakainin mo ang kakainin mo'y manggagaling sa mga pananim sa bukid. Kinakailangang magpakahirap ka ng gusto para makakain hanggang sa bumalik ka sa lupa na iyong pinagmulan, dahil sa lupa ka nagmula, sa lupa ka rin babalik. Pinangalanan ni Adan ang asawa niya na Eva dahil siya ang magiging ina ng lahat ng tao, at
Pagkatapos, gumawa ang Panginoong Diyos ng damit mula sa balat ng hayop para kay Adan at sa asawa nito. Pinaalis ng Diyos sina Adan at Eva sa halamanan ng Eden. Sinabi ng Panginoong Diyos, ang tao ay naging katulad na natin na nakakaalam kung ano ang mabuti at masama. Kinakailangang hindi siya pahintulutang kumain ng bunga ng punong kahoy na nagbibigay ng buhay dahil kung kakain siya, mananatili siyang buhay magpakailanman. Kaya pinaalis siya ng Panginoong Diyos sa halamanan ng Eden para sakahin ang lupa na pinagmulan niya. Nang mapaalis na ng Panginoong Diyos ang tao, naglagay siya ng mga kerubin sa bandang silangan ng halamanan ng Eden at naglagay din siya ng espada na naglalagablab at umiikot para walang makalapit sa puno na nagbibigay ng buhay. Chapter 4. Si Cain at si Abel. Pagkatapos noon, sumiping si Adan sa asawa niyang si Eva at nagbuntis ito ng mga anak si Eva. Sinabi niya, nagkaroon ako ng anak na lalaki sa pamagitan ng tulong ng Panginoon, kaya Cain ang ipapangalan ko sa kanya, at muling nanganak si Eva ng lalaki at Abel ang ipinangalan sa kanya. Nang lumaki na sila, si Abel ay naging pastol ng mga tupa at kambing, at si Cain naman ay naging magsasaka. Isang araw, naghandog si Cain sa Panginoon nang galing sa ani niya. Si Abel naman ay kumuha ng isang panganay sa mga inaalagaan niyang hayop. Kinatay ito at inihandog sa Diyos ang pinakamagandang bahagi. Natuwa ang Panginoon kay Abel at sa handog nito, pero hindi siya natuwa kay Cain at sa handog nito, at dahil dito sumimangot si Cain at labis ang kanyang galit. Kaya tinanong siya ng Panginoon, ano ba ang kinagagalit mo? Bakit ka nakasimangot? Kung mabuti lang ang ginawa mo, maligaya ka. Sana, pero mag-ingat ka dahil kung hindi mabuti ang ginagawa mo, ang kasalanan ay maghahari sa iyo, sapagkat ang kasalanan ay tulad ng mabagsik na hayop na nagbabantay sa iyo para tuklawin ka, kaya kailangang talunin mo ito. Isang araw, sinabi ni Cain kay Abel, halika, pumunta tayo sa bukid. Nang naroon na sila, pinatay ni Cain ang kapatid niyang si Abel. Pagkatapos, nagtanong ang Panginoon kay Cain, nasaan ang kapatid mo? Sumagot si Cain, ewan ko, hindi ko alam kung nasaan siya. Bakit ako ba ang tagapagbantay niya? Sinabi ng Panginoon kay Cain, ano ang iyong ginawa? Ang dugo ng kapatid mo'y parang tinig na nagmamakaawa na parusahan ko ang taong pumatay sa kanya dahil sa ginawa mo. Isusumpa ka, mula ngayon hindi ka na makakapagsaka sa lupa na sumipsip ng dugo ng iyong kapatid na pinatay mo. Kahit magtanim ka pa, ang lupa ay hindi na magbibigay sa iyo ng ani at wala kang permihang matitirhan, kaya magpapagala-gala ka kahit saan. Sinabi ni Cain sa Panginoon, napakabigat ng parusang ito para sa akin. Itinataboy ninyo ako ngayon sa lupang ito at sa inyong harapan wala na akong matitirhan, kaya kahit saan na lang ako pupunta, at kung may makakita sa akin, tiyak na papatayin niya ako. Pero sinabi ng Panginoon, hindi iyan mangyari sa iyo, sapagkat ang sino mang papatay sa iyo ay gagantihin ko ng 7 bisis. Kaya nilagyan ng Panginoon ng palatandaan si Cain para hindi siya patayin ng kahit sinong makakita sa kanya. Pagkatapos, lumayo si Cain sa Panginoon at doon tumira sa lugar ng Nod, sa bandang silangan ng Eden. Ang mga lahi ni Cain, sumiping si Cain sa asawa niya, nagbuntis ito at nanganak ng lalaki at pinangalanan nila siyang Enok. Nagpatayo si Cain ng isang lungsod at pinangalanan niya itong Enok kagaya ng pangalan ng kanyang anak. Si Enok ay may anak ding lalaki na ang pangalan ay Irad. Si Irad ang ama ni Mehujael. Si Mehujael ang ama ni Metusael at si Metusael ang ama ni Lamech. Si Lamech ay may 2 asawa na sina Ada at Sila. Ipinanganak ni Ada si Jabal na siyang pinagmula ng mga tao na nakatira sa mga tolda na nag-aalaga ng mga hayop. May kapatid si Jabal na lalaki na ang pangalan ay Jubal na siyang pinagmulan ng lahat ng tagatugtog ng alpa at flauta. Si Zela ay nagkaanak din ng lalaki na ang pangalan ay Tubal-Cain. Si Tubal-Cain ay gumagawa ng lahat ng klase ng kagamitan mula sa bakal at tanso. May kapatid siyang babae na si Naama. Isang araw, sinabi ni Lamech sa 2 niyang asawa,
Ada at Sila, mga asawa ko, pakinggan niyo ako. Pinatay ko ang isang binatilyo dahil sinaktan niya ako. Muling kung 7 bisis ang tindi ng ganti sa taong pumatay kay Cain, 77 bisis ang tindi ng ganti sa taong papatay kay Cain. Ang mga lahi ni Seth, sumiping muli si Adan kay Eva at nanganak ng isang lalaki at pinangalanan niya itong Seth. Sinabi niya, muli akong binigyan ng Diyos ng anak na lalaki bilang kapalit ni Abel na pinatay ni Cain. Nang bandang huli, si Seth ay nagkaroon din ng anak na lalaki na pinangalanan niyang Enos. Nang panahong isinilang si Enos, ang mga tao ay nagsimulang tumawag sa pangalan ng Panginoon. Dito po muna tayo magtatapos, mga kaibigan, sa chapter 4. At bukas po ay ipagpapatuloy po natin ang chapter 5. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig at sa inyong panunood. At salamat po sa ating Diyos sa kanyang salita sa araw na ito.